In this video mga kapadyak, ibabike check natin etong Java Siluro Aero Road Bike. Hindi naman nabago sa atin yung Java kasi in the past nakapag-picture na rin tayo ng iba pang mga models ng mga Java road bikes. Ito yung isa sa mga latest nila na nilabas ngayon, yung Siluro 6. Sa pagkakatanda ko dati, nakapag-picture ako ng Siluro Gravel. Yung style nun, aeroframe pero malapad yung tire clearance, kasya yung mga gravel tires kaya siguro Siluro Gravel yung tawag sa kanya. Hindi ko kabisado yung naming convention ng mga Java models pero tingin ko pag sinabing Siluro, aero yung frame nun. Specifically ata, aluminum na aero. Kasi etong frame nito is aluminum siya. Pero naka-carbon fork na siya. Pag sinabing aero, mas sharp yung mga tubics na gamit doon. Ang priority doon is ma-optimize siya na mabawasan yung drag pag umaandar na yung bike. In simple terms, aero, especially yung bike, ayun yung humihiwa sa hangin na at a certain speed, pag andun ka na, doon mo mas mararamdaman yung benefits ng pagiging isang aerodynamic efficient na bike na ginagamit mo. Kasi mas hindi ka pigil ng hangin pagka aero yung gamit. Kaya nga ang term na gamit nila is humihiwa sa hangin pag aero. So, ganun yung konsepto netong bike na to. Aerodynamic yung design niya. Sa frame, sa fork, sa cockpit. Ganun yung ginawa sa kanya. Tapos, aside doon, syempre, pag ganito mga klaseng bike, ganito yung mas responsive pag papadyakin mo na. So, pag pinadyak mo, ramdam mo agad na mag-accelerate siya. Sobrang bilis ng acceleration. Maiksi yung chainstay. Usually, ganun yung ginagawa. Kung gusto mo talagang bilis kung bilis, ganitong bike yung swak para sa'yo. Pero kasi, ang problema sa mga aero bike is, hindi siya para sa lahat. Mabilis siya. Mabilis siya kung mabilis, pero may trade-off. Kasi nga, matataba yung mga tubics na ginamit sa kanya. Nagagawa nun, mas mabibigat. Tsaka yung aero, hindi lahat kayang sumakay sa aero. Hindi lahat ng siklista kayang gumamit ng aero bike na makakatakbo ng sobrang haba, sobrang layo na walang idadaing. Hindi lahat. Especially kung newbie, yun yung trade-off. Siyempre, kung bilis, andyan yung bilis ng aero. Tsaka siyempre, pag tinignan mo yung aero, ang forma, di ba? Tingin pa lang, alam mo na mabilis na agad yung bike pagka aero road bike siya. Etong Java, isa sila sa mga matagal na din na gumagawa ng bikes. Yung mga nilalabas nila ngayon, mga UCI approved na rin na frames. So, kung gagamitin mo siya sa isang UCI sanction na race, pwede na. Etong Siluro 6, may UCI sticker siya. Aside doon, syempre, pag may certification ka na ganun, ibig sabihin, hindi nag-skimp out yung manufacturer sa paggawa ng frame. Kasi, syempre, mas sigurado ka naman dun sa kalidad ng frame. Hindi naman kasi i-approve yan kung may safety concern yan na alam mo na masisira, bibigay, ganun. Or kung hindi maganda yung pag-aagawa, hindi basta-basta din. Kaya, kumbaga, para sa ating consumer, even though tayo, hindi naman tayo sasali sa mga UCI sanction races, parang dagdag ano na lang din, dagdag kampante na ito yung frame na gamit natin, UCI certified siya, ibig sabihin, kampante tayo na okay yung frame ng bike na ginagamit natin, na maganda na rin yung kalidad. Etong Siluro 6, nakita ko, meron pa tong kulay itim na isa pang colorway. Ito nandito sa atin yung white. Sobrang linis yan tingnan sa side, sa unahan. Napakalinis, halos wala kang makikitang markings kaagad ng decals niya. Etong down tube yan, napakalinis. Ito palang frame na to, meron pang nakalagay na plastic na protector, di ko na tinanggal, kasi baka magasgas ko. Java logo lang dito sa top tube, dito sa gilid, sobrang liit lang. Tapos sa chainstay meron, sobrang liit lang. Tapos may mga maliliit lang na mga decals na hindi naman ganun kalata kasi hindi sobrang contrasting dun sa color white. Halos nagbe-blend pa rin. Tapos dito sa kanyang seat tube, merong parang mosaic, mga square-square, yan, may ganyan siya. Dagdag flare. Yun na, napakalinis. Simple lang, para sa akin, approve. Mas malinis tingnan, pero pag nasa malayo, angat pa rin tong bike na to eh. Kitang-kita. Yung pagkaka-white pala niya, hindi siya yung white na karaniwan lang na opaque na white. Medyo ano siya, shiny na metallic yung dating ng pagkaka-white niya. Isa pa siguro nakadagdag sa pagiging malinis niyang tingnan is walang cable na expose. Napakalinis. Sabi kasi nila, kung gagawin mong aerodynamic efficient yung isang bike, yung cables, nakaka-apekto din daw yun. Kaya dito, nakatago yung cable niya. Sobrang linis ng cockpit. Walang cable sa unahan. Walang cable na pumapasok doon sa frame. Kaya, okay. Dito sa ilalim lumalabas yung mga cable, papunta dito sa rear derailleur, tsaka papunta doon sa brakes sa likod. Doon lang lumalabas yung cable. Napakalinis. Yung sa FD, ganun din. May maliit lang na nilalabasan yung cable. Head tube, may nakaprint na logo ni Java. Tapos, ang ganda na ito. Sobrang seamless ng design netong frame tsaka fork, yung kung saan sila nagtatagpo. Seamless ang ganda. Napakaangas tingnan kasi alam mo na pares talaga sila. Ang smooth ng dating, ang slick. Siyempre, yung fork niyan is dinesign din na may aero consideration, kaya ganyan. May dalawang kabitan ng water bottle dito sa size medium. Etong frame na to size medium. Sa smaller size, hindi ko lang sure. Pero dito sa medium yan, dalawa yung pwede mong paglagyan ng water bottle mo, tapos diretso to top tube, flat tong ibabaw. Etong seat tube niya is
aero design. Naka-drop yung seat stay. BB neto is threaded nga pala. Yung isa pa maganda dito, less hassle kung i-maintain, ganun. Kasi threaded eh. Napakadali ng installation ng BB, pag-maintain. Tsaka less prone na merong mga lalagitik kasi nga naka-threaded na siya. Itong frame na to, again, aluminum siya. Hindi siya carbon. Kaya dahil aero siya, medyo may kabigatan. Pero since sa aero, di naman masyadong concern kung mabigat kasi given na talaga yun pag aero. Unlike kung ang road bike mo is climbing optimized, doon talaga big deal kung mabigat o magaan. Pero dito, aero, aluminum, given na yun. Half spacing nito is true axle na 142/12. Ano na rin, modern na din. Ganun na naman sa mga modern na mga bikes na true axle na. Tapos sa road bike, ganun yung ginagamit, 142. RD hanger, replaceable, pwede mapaltan, mabali mo, napakadali. Disc brake mounting is flat mount sa harap tsaka sa likod. Yun na rin naman yung modern standard pagdating sa mga road bike, gravel bike, naka-flat mount siya na disc brake mounting. Yung fork nito, carbon, T800, yung carbon material na ginamit sa kanya. Yun, nakabawi-bawi ng gaan doon, tsaka dagdag compliance din kasi carbon fork na siya. Tapos true axle na rin, 100/12. Yun din yung modern standard pagdating sa mga fork ng mga road bike, gravel na mga modern, 100/12 true axle. Tapos flat mount din yung disc brake mounting niya. Sa fork, simple lang. Wala kang decals na masyado. Maliit lang na logo ni Jaba, tapos yun na. Tapos naka-internal din yung routing para dun sa cable nung preno sa harap. Kaya sobrang linis. Sa drivetrain naman, ang setup nito is 2x12 speed na drivetrain. Ito yung bagong labas ni Shimano na 12 speed 105 R7100 yung code niya. Yung RD niya R7100, yung FD niya R7100. STI ganun din R7100 pang 12 speed. Naka hydraulic disc brake na rin pala to. Kaya napakasarap ng piga. Napakalambot pigain ng preno nito. Ang sarap, nakakainggit. Yung hoods may texture para pagkakapitan, mas maganda yung kapit mo dun sa hood. Ang ganda ng ibabaw nito, plat na plat na. Parang mas ergonomic siya. Kinukumpara ko siya sa currently na gamit ko na lumang generation ng 105. Doon medyo parang may bukol pa eh. Dito plat na yung ibabaw. Napakagandang hawakan, nakakainggit. Crankset, decap. Etong decap is house brand to ni Jaba. Yung mga components na nilalagay ni Jaba sa mga bikes nila, decap yung brand niya ito. 170mm yung haba ng crank arm. 2x yung setup. 50-34 yung laki ng chainring. Hollowed na yung spindle niya. Kaya magaan na din. Tsaka masarap pa ikutin. Okay din naman, malinis naman tingnan, maganda naman yung design. Hindi ko lang sure kung sino talaga yung third party na gumagawa na itong crankset na to kasi decap na yung branding niya. Yung BB na ito, Xenix yung nakalagay. So yung Xenix is like ko na rin nakikita yan pag naghahanap ako ng mga crankset. Baka Xenix yung gumawa na ito. Tapos kulay silver yung BB niya. Ito sure, panigurado naman ako dito. 24mm yung diameter ng spindle na ito kaya napaka-common lang din. Madaling hanapan ng BB ganun. Or kung magpapalit ka ng crankset, salpak na lang din. Kung gusto mong maglagay ng Shimano, pwede rin. Replaceable naman yung chainring nito. So, hanap ka lang nung kapareho ng BCD kung gusto mong magpalaki. Pero para sa akin, 50-34 kung baguhan ka, swak na yun. Hindi ka na dun bitin kasi hindi naman siya sobrang liit na gravel size. Hindi rin naman siya sobrang laki na mahirap paikutin para sa isang beginner. Pwede na rin yung 50-34 panimula. FDR 7100, brace on yung mounting niya. Tapos, nakatono na kagad ito. Out of the box. Kung napanood nyo yung isang video natin, yung itinayo natin to, tono na agad, wala na akong kinalikot, wala na akong ginalaw, nakatono na eh. So kung bubuuin mo tong bike na to, kung binili mo, nakabox pa lang, hindi ka marunong magtono, wag kang mag-alala kasi nakatono na siya agad, masasakyan mo na agad yung bike. Chain neto, hindi ko alam kung anong brand, walang nakalagay, pero 12 speed, etong ano na to, hindi ko kabisado yung logo eh, ng chain eh. Pero 12 speed na yung chain niya, kasi nga drivetrain nito is 12 speed. Yung cassette nito, decap yung branding, 1132T, 12 speed. Hindi ko alam kung bakit naisipan ni Shimano na maglabas ng 12 speed din na road, kung para saan ba. Ewan natin kay Shimano, pero naglabas sila ng 12 speed. Yun yung gamit dito. Yung cassette, 1132, mas dumami lang sila. Yung talon sa bawat cogs, sobrang liit na. Siguro para sa mga masiselan na gusto sobrang tight lang nung talon ng bawat cogs pag nag-ship sila, yung hindi nila sobrang ramdam na biglang tatalon kaagad sa sobrang taas or bababa sa sobrang gaan. Pag nagpapalit sila ng gear, eto siguro yun. Kaya nag-e-exist yan, yung 12 speed na road para dun. Calipers, 105 calipers, hydraulic, fully hydro. Rotors, 140 sa likod, 160 sa harap, which is common setup naman. Sa mga road bike, swak na yun. Sakto lang yun. Kahit 140 sa likod, maliit lang yung rotor, okay lang yun. Hindi naman need ng mga road bikes na sobrang lalaki ng mga rotors. Unlike sa mga MTB. Sa wheelset naman, decap wheelset yung gamit nito. Napansin ko medyo may kabigatan yung wheelset nito. Bakit siya bumigat? Kasi aero wheelset siya, deep rims,
Pero aluminum kasi. Yun yung trade-off pag aluminum. Medyo bibigat talaga. Decap wheel set, common naman sa mga Java na mga bikes. Ayun yung gamit nila dito. Siyempre, through axle yung hubs, harap likod. 4 na seal bearing dito sa likod, 2 dun sa harap. 40mm yung taas. Deep rim siya. Mas mataas yung rims, mas aerodynamic. Pero hindi siya yung sobrang tangkad na pag hinangin ka sa likod, hahanginin ka, hindi naman siya. Kumbaga, ano lang, tama lang, saktuhan. 24 holes, harap tsaka likod. 24 spokes siya. Naka-radial yung lacing sa side na hindi ganun ka-stress. Tapos dun sa kabilang side ng hub, 2 cross yung gamit na lacing pattern. Naka-inner tube to, which is common lang sa mga naka-road bike. Mahaba naman yung pito na itong Presta valve, kaya hindi mahirap din hanginan. Pero may na-experience ako before. Ang iksi ng pito. Naka-deep rim ang iksi ng pito, ang hirap hanginan. Pero dito yan, okay, sakto naman siya. Tapos yung tires na gamit dito is yung Michelin Dynamic Sport na tires. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ako gano'n nakakita ng mga Michelin tires sa mga bike. Pero alam ko naman nag-e-exist yan. So dito, ganun yung gamit, Michelin Dynamic Sport na 700 by 28C yung stock. Ganun na yung parang common na manifest ngayon sa road bike, 28C na. Parang hindi na, hindi ka na masyado makakita ng mga naka 23 ganun. Kasi tingin ko, unti-unti na rin na-adapt ng market, na-realize na okay din naman pala na gumamit ng hindi sobrang nipis na tires. Kaya dito, 28C, yan, okay na yan, saktuhan na yan, swak na, medyo may clearance pa nga siya. Kung gusto mo pa siyang laparan, siguro 30, pwede pa, baka nga 32, pwede mo pa siyang pilitin. Tapos yung tires na itong nakalagay dito is sobrang kinis niya. Hindi ako masyadong nagro-road bike pero tingin ko ito, mabilis to. Ewan ko lang yung kapit din. Halos walang sobrang kinis kalbong-kalbo So, matulin sa matulin talaga. Other components naman, yung seat post niya, may decap logo, so teardrop shape yung seat post niya kasi syempre yung pasok dito sa seat tube nito. Tapos special yung gamit dito na seat clamp, walang seat clamp na iipit dito, meron lang bolt dito pinipihit para itulak to para humigpit siya tsaka hindi siya bumaba. May ganun lang, which is usually ganun naman yung common na style sa mga aero ng mga seat post tsaka sa mga aero ng mga bike. Nakatago yung bolt tapos meron na itong takip na rubber dito para syempre dust cover tsaka siguro para hindi rin mababasa yung bolt tsaka kalawangin. Yung stock saddle, maganda yung stock saddle nito hindi siya sobrang lapad. Maganda yung profile niya. Bagay din dito sa bike. Tsaka may butas. May pressure relief area sa gitna. Kaya okay yung stock na saddle. Sobrang minimalist. Walang branding yung saddle. Kaya dito naman sa cockpit, integrated bale yung kanyang drop bar tsaka stem. Magkasama, magkadikit na. Yun, nakapix na. Ang cons lang nun pag hindi swak sa'yo, yung drop bar at stem na integrated. Pag gusto mong magpalit, like halimbawa, masyado maiksi sa'yo yung stem or masyado mahaba or masyado malapad sa'yo yung drop bar or masyado makipot yung drop bar sa'yo, kailangan mong palitan pareho. Kasi nga, magkadikit siya. Pero, sobrang linis naman yung tingnan. Itong drop bar, flat yung ibabaw, aero, tapos naka-internal cable routing na rin, kaya nakadagdag din ng linis. Dun papasok sa loob ng drop bar, yung mga cables, papunta dun sa stem, papunta dito sa loob netong spacers, papunta dun sa loob ng frame. Kaya, ang linis ng cockpit, walang kahit anong cable sa harap. Hindi pa ako nakapagkalikot ng ganitong klaseng spacer, kasi wala naman akong bike na may ganito. Kung okay naman na sa'yo, yung ganyang setup, pag sinakyan mo, syempre, kailangan mo pa rin naman isakyan, i-ride, tapos doon mo mag-gauge kung okay. Ang ganda kasi, sobrang linis Kung mababawasan pa to, di ko sure kung nagbabawas pa ng ganito Hindi ko pa na-explore yun kasi wala stuck pa rin tayo sa sa tech ng nakaraan Especially sa mountain bike sa gravel bike. Ganun pa rin yung gamit natin. Ito medyo na to, modernized na. Kung eto, kalas siguro na nakuha mo, nightmare siguro to para sa'yo. Pero since okay naman na siya, naka-assemble na naman siya out of the box. Okay na. Wala ka nang paproblemahin kasi sasakyan mo na lang din naman. Yung bar tape niya, ang ganda ng bar tape niya. Maganda yung kapit, maganda yung grip niya, yung texture, okay. Hindi siya malagkit. May cushioning din, pero hindi sobrang lambot. Tapos mukhang makapal siya na hindi kagad basta-basta mapupunit. Hindi basta-basta bibigay. Nakaayos na din etong cockpit niya. Ang pet peeve ko kasi sa mga road bike na built bike is pag hindi nakaayos yung pesto nung shifter or nung STI. Kung medyo nakababang ganun, hindi nakapantay, hindi nakadiretso, tapos yung bar tape, kailangan mo pa siyang i-unwrap, tapos i-wrap mo ulit, medyo hassle. Dito, okay na. Ang ganda ng placement nung STI niya. Diretso yung ibabaw ng tops ng STI. Hindi mo na need na baguhin pa yung bar tape niyan. Hindi mo na kailangang kalasin pa para magamit lang. May pedals na to nakasama. Ordinary pedal lang, pero hindi siya yung usual na ordinary pedal na nakikita natin na plastic na makapal, nakasama sa mga built bikes. Yung kasama na ito is mapayat lang, manipis lang. Bagay naman dito sa bike kung hindi mo pa gustong mag-commit na gumamit ng clipless na pedal, gusto mo flat lang muna, pwedeng yun na muna yung gamitin. Hindi mo masisira yung forma na itong bike. Okay yung sinama nila na hindi mo na need muna bumili pa.
na pamalit kagad. At least, out of the box, mararide mo na agad etong bike na to. Yung weight na itong bike, ipa-flash ko na lang dyan sa screen, tsaka yung price din, andyan sa screen. Kung saan makakabili nito, yung mga Java na bikes is pinapasok dito sa atin ng Cycle Express. O kung hindi nyo pa nakikita si Cycle Express sa Facebook, yung link ng FB page nila, lagay ko sa description, na nagpaparating sila dito sa atin ng mga quality na mga bikes at a very competitive price. Napakaganda ng pricing nila na yung iba nagtataka nga bakit ganito yung presyo, bakit ang mura, legit ba yung Cycle Express? Yun yung tanong nila. Ako na mismo magsasabi sa inyo, legit yung Cycle Express. Make sure lang ang kausap nyo or yung katransact nyo is yung official channel nila or yung official page nila. Kaya yung link ng page nila lagay ko sa description. Located sila around Green Hills, San Juan. So kung gusto nyo makapag-meet up, doon banda. Kung gusto nyo magpa-ship, ako na nagbabouch, pwede kayo magpa-ship sa kanila kung nasa malayo man kayo. Napunta ako na kasi kung saan sila nakapesto. Tsaka kung nasan yung mga bikes nila, nakita ko na din kung saan nila ini-store. Hindi lang publicly available yung storage area nila. Mostly mga bikes yung mga binibenta nila. Hindi lang Java, meron ding mga Giant, tsaka mga iba pa mga branded na mga bikes meron din. Sabi sa akin, nabanggit nila na in the future magbubukas sila ng physical shop na gagawin nilang parang showroom ng mga Java bikes. Abangan na lang natin kung kailan yun, pero yun yung plano nila. Again, kung makipag-transact kayo kay Cycle Express, make sure gamitin nyo yung link na nandiyan sa description. Yan yung link ng official FB page nila. Baka kasi ma-transact nyo is nagpapanggap lang na Cycle Express, nagpapanggap lang na tauhan doon. Doon kayo mag-ingat kasi doon kayo pwede maloko. Pero yan, okay yan. Kay Cycle Express. May iba pa tayong mga Java bikes na i-unbox tsaka iba bike check in the future. Abangan nyo na lang yun. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.